What's up guys? Welcome back to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. And for this video, pag-usapan naman natin yung iba't ibang rental options dito. Pero bagong lahat, kung di ka pa na-subscribe sa ating channel, hit that subscribe button and notification bell button para laging updated sa ating videos. Ready na ba kayo? Let's go! Okay. Nandito ulit tayo. So bago ko discuss yung iba't ibang rent options dito, gusto ko na sabihin na yung bayad pala dito ng renta is weekly. So yung mga price na ibibigay ko sa inyo is yung weekly rate. So yung unang option is room for rent. So yung price nito is from $150 to $200 Australian dollars syempre. So kapag i-convert mo to sa pesos is 5,000 to 7,000 pesos. I-round up ko na yung mga amounts. Tapos yung rate na ginamit ko is yung 35 pesos per Australian dollar. So kung gusto nyong exact amounts, search na lang yung updated Google rate for pesos per Australian dollar at gamitin nyo yung calculator nyo. So yung price na to, yung rate na to is yung kapag yung place is medyo malayo sa city or I mean sa CBD or Central Business District, which is parang yung for example yung Makati sa Pilipinas or sabihin na natin Manila. So yung layo na to is mga usually kapag magko-commute ka, magre-range siya ng mga 1 hour to more than 1 hour kapag commute. So kapag gusto mo naman sa within the city or I mean within the CBD or mga for example 30 minutes lang away, pwede mag-range yung rate from 250 Australian dollars to 350 or 9,000 to 12,000 pesos. So yung room for rent usually yung mga rates na to kasama na yung utility bills. For example, yung electricity, internet, at water. So yung size ng mga room for rent na to is up to 20 square meters or yung typical na kwarto or studio unit sa Pilipinas. Karamihan dito is shared bathroom. Pero syempre meron pa rin mga ilan-ilan na may sarili kang CR. Tapos kunwari couple kayo, pwede naman pa rin kayong sa room for rent pero medyo minsan mas tinatasan nila yung konti yung rate. For example, kung kapag single ka, mag-isa ka lang sa room, 150 Australian dollars, pero kapag dalawa kayo, magiging 200 Australian dollars na yan. So yung next option mo is for studio unit or 1 bedroom to 2 bedroom apartments or granny flat. Yung tinatawag nilang granny flat is yung parang maliit na bahay or standalone na, mukha siyang standalone na studio unit. Usually, yung mga pinapagawa lang ng mga ibang tao dito na separate na structure malapit or katabi ng bahay nila. Tapos papaupahan nila. So yung price nito or yung rate nito is usually 250 Australian dollars to 500 Australian dollars. So pag convert mo ito sa pesos is 9,000 pesos to 17,500 pesos. So gusto ko lang ulitin na yung rate na to is weekly. So para sa mga nagpa-budget dyan. So consider nyo yan. Tapos ito is usually hindi pa yung mga ganitong type hindi pa kasama yung utilities. Pero meron pa rin syempre yung ibang nagpo-post na kasama na yung mga utility bills. Pero compared sa mga hindi pa kasama, mas marami yung hindi pa kasama. Gets diba? Sana gets nyo yun. Tapos yung rate na una kong binanggit is yung outside din ng or medyo malayo sa CBD or Central Business District. Kapag gusto mo malapit din, syempre mas mataas yun. Magre-range na siya ng 350 Australian dollars to 600 or 12,000 pesos to 21,000 pesos. So yung mga ganitong klaseng unit or rental is kapag mas malapit ka sa CBD, kadalasan meron na siyang mga kasamang facilities or for example yung pool or gym. So para siya talagang mga typical na condo unit sa Pilipinas. Tapos yung laki nito is syempre, for studio unit, medyo mas malaki siya compared sa Pilipinas. Mga nagre-range siya sa 36 square meters or parang 1 bedroom unit na sa Pilipinas. Tapos yung mga ganitong klase ng accommodation, halos lahat yan is private CR na. So sariling CR nyo na yan. So for people na gusto ng privacy, siguro mas prefer nyo yung ganitong option. Tapos yung third option mo is bahay. So ito kapag hindi ka within the CBD, mag-range siya ng 300 Australian dollars to 500 or 10,500 pesos to 17,500 pesos. Tapos kapag malapit ka naman sa CBD, mag-range na siya ng 600 Australian dollars pataas or 21,000 pesos. So yun, syempre nakadepende sa preference nyo kung ano yung mas pipili nyo, kung yung sizes ba, yung price, or kung gaano siya kalapit sa workplace nyo. Or usually pasyalan, kung feel nyo ba yung environment at yung mga, kumbaga yung mga
klase ng tao. Kasi kunwari meron mga areas dito na mas maraming Asian. Meron naman dito mga areas na mas marami yung mga Australian talaga or puti. Siguro isa na rin sa mga dapat yung consider yun. Yung sa pagko-commute naman kasi, madali lang talaga mag-commute dito using yung trains at buses. So, yung problema mo lang doon is yung kung natatagal lang kayo or nasasayangan kayo sa oras sa pag-travel. Kasi kunwari, kung mas malayo sa CBT yung gusto nyo, usually 1 hour yun to 1.5 hours pataas. So, convenient naman siya. Nakaupo ka lang sa train syempre or sa bus. Pero syempre, sayang yung oras mo. Or pwedeng, kunwari, pagod na pagod ka na. Gusto mo malapit lang yung bahay mo at nakarelax ka na. E di, syempre, baka mas prefer mo yung mas malapit. Pero, mas mahal ng konti. Yung terms pala ng rent dito is usually yung meron siyang deposit or yung tinatawag nilang bonds. Yung rate nito or yung terms is usually 2 weeks bond or up to 4 months. Up to 4 weeks. So, yung minimum na rent naman or yung tagal ng rent is usually 6 months. Pwede rin up to 3 months lang or minimum 3 months lang kapag kunwari yung mga less formal naman. Kunwari kapwa Pinoy nyo lang naman din yung landlord na titiran nyo. Kasi kunwari yung mga pwede mong puntahan na sources for rental is yung FB groups ng mga Pilipino dito. Marami na rin nagpo-post ng mga pinaparent nila. Pero karamihan doon is usually mga room for rent lang. Or makikishare ka lang sa room, syempre. Ng, for example, 5 bedroom na bahay. So, syempre, mas marami kang kasama doon. Pero mas mura. Mga pwede mo pang puntahan na sources or tingnan ng sources for rent is yung realestate.com.au at domain.com.au. So yun, marami na ring option doon. Kapag doon naman is usually mga ano na yun, studio unit, granny flat at apartments. Meron pa ring room for rent pero kapag ko-compare mo sa mga FB groups, mas marami yung para sa akin, personal opinion, mas marami yung sa FB groups. Yung rates pala ng mga binanggit ko, nakalimutan ko yung term. Nag-a-apply lang siya dito sa Sydney. Yung talagang parang tinatawag nilang Greater Sydney. So, syempre, pwedeng iba yung rate sa Melbourne or sa Victoria or sa ibang states ng Australia. Pero usually, more or less, mas mababa na yung rate kasi Sydney is yung considered na mas mataas yung cost of living compared sa iba. Kasi mas mataas din yung usually na pinapasahod dito ng mga tao relative sa minimum wage. Yung mga binanggit ko palang kapag kasama ng utilities, kasama na rin din yung internet. So, less na sa mga isipin nyo yun. So, kapag hindi naman, syempre, yung dapat nyo yung consider, yung internet dito is usually $60 Australian dollars to $80 Australian dollars para sa mabilis na internet na yun. Mga 95 Mbps. So, kapag kukonvert mo yun sa peso, mga 3,000 pesos yun per month. Tapos, yung kuryente naman, based sa experience ko, yung normal na bahay, yung electricity nila is tulad dito sa tinitiran ko is 300 Australian dollars per quarter. Per quarter kasi yung bills dito ng electricity. So, kung syempre kapag per month yun is 100 or mga 3,500 pesos. Ano pa kasi to? Walang solar panels. So, karamihan na kasi dito ng mga bahay, may mga solar panels na. So, mas tipid na yung kuryente nila. So, kapag syempre yung titirahan mo na bahay, merong solar panel, more or less, mas konti na yung electricity bills nyo or usually nga, kasama na sa rent mo, sa bayad ng rent mo. So, maganda, kunwari, syempre, first, kunwari, para sa mga nagbabalak pumunta dito or first migrant, edi, syempre, makitira muna kayo sa mga kakilala nyo for a few months or for some time. Tapos, kapag medyo stable na kayo, saka na lang kayo lumipat. Or kahit wala kayong kakilala, siguro, pwedeng masuggest ko is mag room for rent muna kayo. Yung mga nasa FB groups lang. Tapos, syempre, kunin nyo lang muna yung mura. Tapos, yung pinaka-saglit na terms, which is siguro mga 3 months. Tapos, syempre, within that time, feeling ko magiging stable na kayo. At alam nyo na kung saan yung mga magagandang lugar or mas comfortable kayo na place. Tapos, saka na lang kayo lumipat. So, yung rent pala yung pinakamataas na gastusin dito sa Australia. Kasi compared sa iba pang gastos like food at utilities. So, dapat talagang pagandaan nyo or budget nyo to kapag pupunta kayo dito. So, dapat compute nyo lang yung mga parang isa-save nyo para dito or pwedeng for contingency. Kunwari, medyo matagal kayong makahanap ng work or magkaroon ng emergency.
Sana hindi naman, pero yun. Dapat i-consider nyo na rin. Magkaroon ng, mas maganda syempre yung may extra kayo or buffer na savings. So, medyo marami siya, pero ito lang muna yung babanggitin ko. So, kapag nabanggit ko yung pangalan nyo, paki-comment na lang na present or pakitaas ang paa kay Teninang Ami, kay Ate Bren, kay Ate Marnie na nasa Gold Coast ngayon at sa kanyang pamilya na Downham family, kay JR, Ate Jane at sa pamangkin ko kay si Sam, which is meron din siyang YouTube channel. Also don't forget to check that out and like and comment and subscribe. Kay Kaya Declaro na nag-agent din ng insurance, so kung gusto niyo kumuha din ng insurance, PM nyo lang siya. Kay Casey Martin at Badet na nasa Canada, so masasabi na natin meron tayong mga subscribers sa Canada. Kay Julius Radulia sa Malaysia, so meron din tayong mga subscribers dyan. Kay Ninong namin sa kasal, which is nasa India na, at syempre sa kanyang family din. Kay H at sa Hernandez family na nanonood sa atin sa Cavite. Kay Arad Explorer, so taga Las Piñas, kapitbahay namin. So meron din siyang YouTube channel, so also don't forget to watch and subscribe. At kay RB na kasama rin natin dati sa Slumberjay. At syempre doon sa mga nag-comment at nagtanong sa ating mga videos, like Daryl Oisin, kay Cool Hunter, Alfredo Jr. Denzo, sana mag-grant na rin yung visa mo. Kay MCB, kay Stay Humble J, kay Anne-Lorraine Galvez, Romeo Tude, at Iosel Espiritu. So sana ma-invite ka na rin at eventually mag-prove din yung visa mo. So ayun, sana may natutunan ka ulit sa ating video today. At kung nagustuhan mo ito, don't forget to like. At kung may gusto kong itanong o share, just comment down below. And also don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi updated sa ating videos. So pwede nyo rin palang i-share yung video na to kung sa tingin nyo makakatulong to sa iba, at or kung may kakilala kayo na pwedeng matulungan sa mga shinare kong details or tips.